the corporate worship, makita lang ng kapatid mo na may problema na nakangiti ka, nawawala yung kanyang problema. When nakikita lang ng kapatid mo na may kabigatan, nakita ka lang, nakamayan ka lang, nabati mo lang, sabihan mo lang, hello, hi, nawawala yung kanyang problema, gumagaan yung kanyang kalooban because nag-join ka doon sa corporate worship. Na ibig sabihin, bawat isa po sa atin ay merong pinagdadaanan, merong sitwasyon na pinagdadaanan. But when we work together, joining in the corporate worship, amen, kahit may pinagdadaan yung bawat isa, alam mong hindi ka nag-iisa kasi nandito yung kapatid mo, sumasamba sa Panginoon, kasabay mong nananalangin, kasabay mong nagtitiwala sa Panginoon, kasabay mong nagpo-profess ng iyong pananampalataya sa Diyos at naniniwala ka sa kalagitnaan sa inyong lahat, gagawa at kikilos ang Panginoon. Amen? Glory to God. That is why make this your priority, corporate worship. Join. Amen? So pangarap po natin na in the coming days, magkaroon po tayo ng service para sa mga youth lang talaga, mga estudyante. Amen? So pag nangyari po yon, join actively. Participate actively because as you do that, habang ginagawa po natin yon, tayo po ay naglilingkod sa Panginoon. No? Pag hindi po kayo pumunta sa simbahan, sino yung pinaglilingkuran nyo? Yan. Pag meron kayong pinalit sa pagpunta sa church, sa pag-worship sa Lord, yung tao na nakipag-commit ka, halimbawa, magkita tayo Sunday, 3 o'clock, yun yung pinaglilingkuran mo. At kapag hindi siya Diyos, amen, at siya yung ginawa mo priority, alam po ba ninyo na ginagawa niyo siyang Diyos ng buhay niyo? At ang balungkot, kapag meron kayong ginagawang ibang Diyos ng buhay niyo, doon po nagagalit yung Panginoon. Amen? Dapat ang Diyos iisa lang. Glory to God. Halimbawa yung boss mo sa trabaho, mag-overtime ka 3:00 ng hapon ng Sunday. Hindi ka na nangatuwiran kahit alam mo may church 3:00 ng hapon ng Sunday, pumunta ka kasi sabi ni boss, you are making your boss your Lord, your God. Amen? Bawa yung kaibigan mo, kaibigan, friend, attend ka naman, birthday ko. Kahit Sunday, 3:00 ng hapon, birthday ng kaibigan mo, hindi ka nag-church. Dahil doon sa birthday ng kaibigan mo, you are making your friend your God. At hindi po napiplace yung Panginoon doon. Amen? Sabi nung kaibigan mo, meron tayong meet up, meron tayong kita-kita, Sunday. Okay, meron kaming kita-kita, meron kaming gathering ng mga kaibigan ko. And you are making your kaibigan, your group of friends, your Lord, your God. Amen? Glory to God. So, get them involved in the service of the Lord. Getting involved in the ministry of the body of Christ. Amen? Yung po ibig sabihin, we have to dress ourselves and get ready for service. Ibig sabihin, sabi po doon una, getting involved in the service of the Lord. Pangalawa, getting involved in the ministry of the body of Christ. Ano po yung ministry? Yung kanina po nakita natin dito, may kumakanta, may tumutugtog. Alam ko po na bawat isa sa atin may talento. No? Kung wala kayong talento sa pagkanta, dito mula kayo para sa Panginoon. Na pwede yung sumayaw para sa Panginoon. Or, marami po tayong pwedeng gawin in the ministry. Okay? Para tayo po ay magdamit at maging handa para sa paglilingkod sa Diyos. Okay? Pangalawa, in verse 35, yun po yung part 1 ng verse 35. Yung part 2 ng verse 35, ay sabi po doon, basahin po ulit natin, be dressed ready for the service. Okay? Yun po yung part 1. And yung pangalawang bahagi po, keep your lamps burning. No? Be dressed and be ready for service. Pangalawa, keep your lamps burning. Sa Tagalog, panatilihin mo yung iyong ilaw ay maningas, naglalagablab, or nag-aapoy. Ang ibig sabihin po nito, okay, keep your lamp burning. So, yung salita po ng Panginoon, the Word of God, ay
kumakatawan po, ang kinakatawan po ng lambs is the Word of God. So, sa church po, sa ganitong pagtitipon, nakakapakinig tayo ng pangangaral ng salita ng Diyos. That's the Word of God. Sabi po ng Biblia, yun yung ating ilaw. Ang sabi po dito, keep your lamps burning. Anong ibig sabihin? Yung ating naririnig, the moment na tayo dumalo ng Bible study or church service, yung naririnig natin pangaral, ay aral mula sa salita ng Panginoon, at para mapanatili ito na nagliliwanag sa buhay natin, ang sabi po doon ay i-apply natin siya sa buhay natin pang-araw-araw. Let us apply the Word of God in our daily life. Araw-araw. Yung naririnig natin, halimbawa po, narinig natin ngayon, seek first the kingdom of God and His righteousness. So, let us apply that Word of God in our life na uunahin pala namin lagi ang Panginoon, ang Kanyang katuwiran, ang Kanyang kaharian. So, meaning, if you are going to apply it in your everyday life, so uunahin mo siya lagi. Every morning, bago mo gawin ang lahat, bago ka pumunta sa iyong pupuntahan, magpipray ka, Lord, patnubayan mo po ako. Lord, igay mo po ako. Lord, I need your protection. I need your covering. I need your guidance. Amen? Uunahin natin siya. Sa paggising pa lang sa umaga, uunahin natin siyang pasalamatan. Uunahin natin siyang bigyan ng kapurihan. Okay? So, to keep our lives burning, we have to apply the message of the Word of God in our everyday life. Okay? Kaya importante po nakikinig tayo o nag-aaral ng salita ng Diyos. Sa mga bago nandito ngayon, maaari pong maririnig nyo sa inyong mga kaibigan, no, sa nag-invite sa inyo, sometimes padadalhan kayo ng Word of God. You have to read it and meditate it, and from the message na makukuha mo po doon or insight na makukuha mo doon, apply it in your personal daily living. O halimbawa po, kung regular na kayo umaattend dito sa church, so yung mga salita po na narinig nyo sa pangangaral ng salita ng Diyos, kunin po ninyo yung inyong yung napulot niyo na maganda, i-apply niyo sa pang-araw-araw na buhay upang tumatag yung inyong pananampalataya, upang manatili yung ating ilawan na nagniningas. Sabi po niya ng salmista in the book of Psalms chapter 119 verse 11, I have hidden your word in my heart that I might not sin against you. Sabi niya, ano po sabi ng salmista? Yung mga salita mo ay iingatan ko sa aking puso. Gagawin kong gabay sa aking pang-araw-araw na buhay. Gagawin kong direksyon sa aking pang-araw-araw na ginagawa upang hindi ako magkasala laban sa iyo kailanman. Napakaganda nung sabi ng salmista, di po ba? The moment that he heard message from the Word of God, his commitment is to keep it in his heart. No? Ingatan ito sa kanyang puso para upang hindi siya magkasala laban sa Panginoon. Kasi ang magiging sandata at gabay po natin upang hindi tayo magkasala sa Panginoon ay ang kanyang salita. That's why very important that you have to listen to the Word of God. Pag-aralan natin, basahin natin, mag-join tayo sa Bible study, ubatin tayo ng mga worship gathering for us to hear the Word of God. Glory to God. Amen. Number 3, okay, sabi doon, una, be dressed and ready for service. Number 2, keep your lamps burning. Number 3, in verse 36, waiting for the master to return. Waiting for the master to return. Sabi po doon kasi yung parable po na binasa po natin about yung mga servant na naghihintay doon sa kanyang master o doon sa kanyang Panginoon. Sabi dito in verse 36, waiting for the master to return. No? Yun daw po yung bahagi ng paghahanda. Una, damtan natin ang ating sarili at maging handa sa paglilingkod. Pangalawa, panatilihin nating nagniningas yung ating ilaw. Ito po yung salita ng Panginoon. Pangatlo, manatiling naghihintay sa pagdating ng Panginoon. Okay? Manatiling naghihintay sa pagdating ng Panginoon.
Okay? So alam po natin na ito po yung general message na kung saan ang bawat Christian denomination ay nagkakaisa, even the Catholic, the Iglesia ni Cristo, or so on and so forth, na mga religious group. Nagkakaisa po tayo sa paniniwala na si Jesus ay muling darating. Amen? Si Jesus ay muling darating. Even the Muslim, they believe that Christ will come again. Amen? Si Isa Masih will come again. Naniniwala po sila na darating muli si Kristo. Sabi dito, manatili tayong naghihintay with eagerness in the coming of the Lord. Ano pong ibig sabihin nun? Ang pagdating po ng Panginoon ay walang tinakdang panahon at oras. Okay? Lahat po tayo na-excite because the second coming of the Lord Jesus Christ is the blessed hope of the church. Ito po yung dakilang pag-asa ng iglesia o ng simbahan o ng mga mananampalataya. Pero hindi po natin alam kung kailan siya darating. That is why marami po mga mananampalataya na nagsasawa na sa paghihintay. Tagal na naman sinabi ni Pastor that Christ is coming again. So, wag na muna tayo diyan kasi ang tagal ng maghintay. Okay? Ang tagal maghintay. Wag na muna, kakasawa na. Pero, sabi po dito, for us to be always ready, kinakailangan daw that we should always wait for the return of our Master. Lagi tayong naghihintay. Ibig kahit anong sitwasyon, anong panahon na dumarating sa ating buhay, lagi tayong naghihintay sa kanyang pagbabalik. Okay? Yun yung tinitingnan nating dakilang pag-asa. Yun yung tinitingnan nating dakilang pag-asa natin, yung pagbabalik ng Panginoon. Ibig sabihin, hindi tayo pwedeng masway ng anumang mga bagay sa ating paligid. Hindi tayo pwedeng ma-defocus ng anumang mga bagay sa ating paligid. Glory to God. Kundi tayo bilang mananampalataya, our focus is to the blessed hope of the church, which is the second coming of Christ. Our focus should be at the second coming of Christ, the blessed hope of the church. Sabihin, doon tayo nakatingin. So kahit mahirap yung mga ginagawa natin, may sakripisyo, malayo yung North Fairview, yung iba sa atin, marami sa atin taga North Caloocan, magsasakripisyo tayo na pupunta doon sa church to join the corporate worship because it is our way of waiting for the return of our Master. Okay? Tama po ba? Ito yung ating paraan ng paghihintay na matyaga sa pagbabalik ng ating Panginoon. Hindi po tayo mga monghe na mamumundok lang magtatago sa kuweba at hihintayin ang pagdating ng Panginoon. Hindi po tayo si Juan Tamad nahihiga lang sa ilalim ng bayabas at ngangangat hihintayin mahinog yung bayabas at pumatak sa kanyang bibig. Meron po tayong gagawin. At ito po yung ginagawa natin ngayon. Merong sakripisyo, but it is our way of waiting the second coming of the Lord. It is our way of waiting the coming or the return of the Master. Amen? Hindi dapat tayo focus o distract. Maraming distraction ngayon. O dito ka muna. No? Na hindi natin pina-priority yung church. Hindi natin pina-priority yung service. Kung alam natin na ito yung paraan natin or yung way natin to wait for the coming of our Master, mananatili sana tayo dito. Hindi natin ipagpapalit yung church sa ibang mga issue or mga concern ng buhay. Amen? Glory to God. So, meron pong tatlong mahalagang elemento ang paghihintay. Waiting for the return of the Master. There are three important elements of waiting na dapat meron po tayo. Una po, dapat we have patience. Pasensya. Yung po paghihintay minsan yung nakakainip at nakakasira, nakakadistract. Diba? Naalala ko nung last week, nasa Bacolod po kami sa Negros Occidental.
si Mrs. na una na doon sa Silay ICT kasi may imi-meet up siya na high school friend. Tapos ako, may usapan kami, magkikita kami ng hapon. Pagdating ko doon sa pagkikitahan namin, bago lang ako doon sa lugar, wala akong alam. Pagdating ko, wala siya. Usapan namin doon kami magkikita, naku, saan na nagpunta yun? Tapos sinatawagan ko, hindi ma-contact, out of contact yung kanyang cellphone. Tapos hintay ako ng hintay doon, hintay kami ng hintay, wala siya. So gusto ko nang umuwi, kung alam ko lang pauwi sa Quezon City, iwanan ko na siya. Pero, di ba? Kaya napakahalaga na mayroong pasensya sa paghintay. Minsan yung magiging pagkaganapan, pinapractice po yung pasensya natin because yung pong paghihintay sa pagdating ng Panginoon, dapat na hawak natin yung unang elemento, pasensya. Patience. Number 2 element of waiting is hope. Number 1 is what? Patience. Say it with me, patience. Yung malakas naman. Patience. Ayan. Number 2 is hope. Patience, hope. Amen. Number 1 is patience. Number 2 is hope. Sa paghihintay po, napakahalagang elemento ng pag-asa. Na kung meron tayong pag-asa sa ating paghihintay, kahit matagal yung paghihintay, dahil meron kang pag-asa, maghihintay ka. Sa magkasintahan po or sa mga kabataan na nagliligawan, di po ba? Mahalaga po yung pag-asa. Dahil nang naliligaw yung lalaki, na binata, mahal kita, kailan mo ba ako sasagutin? Sabi ng babae, hintay ka muna, magtatapos muna ako ng college. Ang tagal nun. 4 years. Okay? Pag engineering, 5 years. Pag maglolo, 10 years. Pag may medicine, 12 years. Tagal nun. But if we have this element of hope in waiting, kahit matagal, kahit magmamasteral pa yung nililigawan mo, mga lalaking kabataan, kahit magmamasteral pa yan, kahit magdodoktoral pa yan, 10 taon, ihintayin mo because you are waiting with hope. Amen? Pag-asa. Sabi ng babae, kapag nagkapaghintay ka ng 10 taon, mapapasayo yung oo ko. I hope yun, may pag-asa. Amen? Glory to God. That is why, very important elements of waiting is patience, and number 2 is hope. And the last one is faith. Patience, hope, and faith. Pananampalataya. Naniniwala tayo doon sa pangako na darating yung Master. Naniniwala tayo doon sa pangako na darating ang ating Panginoon. Nagtitiwala tayo at meron tayong pananampalataya. Kahit matagal, kahit nakakainit, kahit nakakaboring, kahit gusto na nating sumuko, magtitiwala pa rin tayo because we have faith. Naniniwala tayo na gagawin niya yung kanyang pinangako. Amen? Tama po ba? Naniniwala tayo na gagawin niya, tutuparin niya yung kanyang pinangako. Glory to God. That is why very important in waiting these 3 elements. Patience, hope, and faith. Number 4, the last one, in verse 37. In the first part of verse 37, sabi po doon, balikan po natin yung chapter 12. Sabi po doon sa verse 37, first part, it will be good for those servants whose master finds them watching when he comes. So mabuti at mainam sa mga lingkod na sa pagdating ng kanilang Panginoon, madatnan silang lahat na handa at mga gising. Amen. Madatnan silang lahat na handa at mga gising. Glory to God. Amen. That's why, napakahalaga na inihahanda natin yung ating sarili by using patience, hope, and faith. So, maghintay tayo kasi sabi doon sa verse 37, mainam na yung mga lingkod sa pagdating ng kanilang Panginoon ay madatnan silang lahat na mga gising at handa. That's why,
waiting until Masters comes. We have to stay awake. Manatili tayong gising.